Sa bawat hapagkainan sa Pilipinas, may isang kulay puting pulbos na halos hindi mawawala sa mga niluluto nating ulam. Lalo na kung nais nating malinamnamang lasa ng sabaw, pritong isda o adobo. Kilala ito ng marami bilang vetchin, ngunit ang opisyal na pangalan nito ay Ajinomoto, isang uri ng monosodium glutamate. Sa unang tingin, normal lamang itong pampalasa. Ngunit sa likod ng simpleng pangalan at pamilyar na larawan ng pulbo sa isang malalim at makulay na kwento ng siyensya, pagdiskubre at kultura. Noong 1908 sa Japan, isang propesor na may pangalang Dr. Kikunai Ikeda mula sa Tokyo Imperial University ang nakaranas ng kakaibang karanasan sa kanyang panlasa habang umiinom ng sabaw na gawa sa kombudashi, isang sabaw na sikat sa lutuing Hapon na gawa sa seaweed. Napansin niya na may isang lasang sabaw na hindi masukat sa apat na kilalang panlasa: matamis, maalat, maasim at mapait. Ito isang malalim at masarap na lasa na hindi pa natatalakay noon sa mga siyentipikong pag-aaral. Sa kanyang masusing pagsusuri ng sabaw, natuklasan niya na ang natatanging lasa ay dulot ng glutamate, isang uri ng amino acid. Tinawag niya itong umami na ang ibig sabihin ay malinamnam sa hapon o kakaibang sarap. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang simpleng obserbasyon. Ito ay representasyon ng isang panibagong konsepto sa mundo ng panlasa, ang ikalimang pangunahing panlasa. Sa kabila ng pagkaintindi ng mga pinakamatagal na kulturang panglasa sa mundo, si Dr. Ikeda ang unang nagbigay ng ebidensya at pangalan sa panlasa ng umami. Mula rito, nagtuloy-tuloy ang kanyang eksperimento sa pagkuha ng monosodium glutamate o MSG, ang sodium salt ng glutamic acid, at noong 1909, siya at ang negosyanteng si Saborosuke Suzuki II ay naglunsad ng unang komersyal na umami seasoning na tinawag na Ajinomoto, na literal na nangangahulugang essence of taste o diwa ng lasa. Ang pangalang Ajinomoto ay hindi basta brand name lamang, ito ay isang deklarasyon ng layunin: gawing masarap ang pagkain ng hindi kinakailangang dagdagan ng sobrang asin o pampalasa. Ang kombinasyon ng agham sa glutamate at ang komersyal na diskarte ay nagbigay daan sa pagsulong ng industriya ng pampalasa at pagpapahiwatig ng simula ng isang pandaigdigang produkto. Sa Pilipinas, habang ang pangalang Ajinomoto ay kilala at ginagamit sa mga tahanan at kusina, marami rin ang tumawag dito bilang vetchin o minsan ay betchin. Ang tawag na ito ay lumaganap dahil sa paraan ng pakikipag-usap ng mga tao noon, lalo na noong unang panahon. Bago naging pangkaraniwan ang technical na termino na MSG o Ajinomoto, ang mga tayo madalas na tumutukoy sa mga produktong ito gamit ang mga tunog at pagbasa na mas madaling bigkasin sa pang-araw-araw na usapan. Ang salitang vetchin ay tinuturing na paglalarawan ng monosodium glutamate mismo, at ito'y lumaganap dahil sa paggamit ng brand o produkto sa maraming pamanang lutuing Pilipino at sa araw-araw na pagluluto. Kung isipin, ang vetchin ay naging parang generic term na halos kapareho ng paggamit ng Frigidaire para sa refrigerator o Honda bilang pangkalahatang tawag sa motorsiklo. Hindi lamang dahil ito ang pinakakilalang brand, kundi dahil ito ang pinakaunang lumaganap at tumimo sa isipan ng publiko sa pang-araw-araw na gamit. Sa kasalukuyan, ang umami mismo ay tinutukoy sa Filipino bilang malinamnam, isang salita na malapit sa kahulugan ng umami bilang isang kakaibang sarap o savory taste na hindi basta-basta mailalarawan ng apat na panlasa na karaniwang alam natin. Ang Ajinomoto ay opisyal ay pinakilala sa Pilipinas noong dekada 50, partikular noong 1958, nang itatag ang Ajinomoto Philippines Corporation o APC at sinimulang ipagbili ang Ajinomoto sa lokal na merkado. Mula noon, ang Ajinomoto ay hindi na lamang basta pampalasa. Ito'y naging bahagi ng kusina ng maraming Pilipino. Sa bawat lutong bahay, restaurant at karinderya, mapapansin ang paggamit ng vetchin bilang pandagdag ng lasa para sa sabaw, pritong ulam, karne, gulay at karamihan ng mga tradisyonal na ulam. Ang kasikatan ng produkto sa Pilipinas ay bunga ng kulturang malapit sa panlasa ng malinamnam at ang pangailangan ng mga kusinero na maging mas masarap ang pagkain habang gumagamit na kaunting sangkap. Bukod sa pang-araw-araw na paggamit, sinubukan din ng Ajinomoto na iangkop ang sarili sa lokal na panlasa at merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-introduce ng iba't ibang produktong seasonings, sauces, ready-to-cook mixes at iba pang sangkap na tumutugon sa pangailangan ng mga kusinero, mula sa tradisyonal hanggang sa mga kontemporaryong lutuing Filipino. Maraming paghahati ng opinyon tungkol sa MSG at kalusugan ang umuspong sa paglipas ng panahon. May mga grupo at individual na nag-uugnay ng MSG sa mga di kanais-nais na reaksyon tulad ng pananakit ng ulo, pamumula ng balat o iba pang sintomas.
isang kondisyong minsang tinawag na Chinese Restaurant Syndrome. Ngunit sa masusing pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto at regulatory bodies sa buong mundo, kabilang ang US Food and Drug Administration, Joint FAO-WHO Expert Committee on Food Additives at iba pa, ang MSG tinuturing na ligtas para sa pang-araw-araw na pagkain sa normal na paggamit. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga ulat na nag-uugnay ng MSG sa mga sintomas ay madalas na anekdota lamang at hindi napatunayan sa mga double-blinded na pag-aaral. Ang FDA halimbawa ay nagsabing habang may mga ulat ng pansamantalang sintomas pagkatapos kumain ng MSG, hindi nila matukoy na ang MSG ang tiyak na sanhi. Ito ay dahil kadalasang nakahalo ang MSG sa iba pang sangkap kapag kinakain at ang mga sintomas ay hindi laging pareho o muling nararanasan sa mga kontroladong pag-aaral. Dagdag pa rito, ang Philippine Food and Drug Administration mismo ay nagsama ng MSG sa listahan ng mga additives na pinapayagan sa pagkain na sumasalamin sa posisyon ng mga international na ahensya na ito ay hindi panganib sa kalusugan sa karaniwang dami ng paggamit. Sa mas malalim na pagsusuri, napagmasdan ng mga pag-aaral na ang glutamate na galing sa MSG ay hindi naiba sa glutamate na natural na matatagpuan sa maraming pagkain tulad ng kamatis, keso, kabuti at iba pa, at ang katawan ay hindi may kakaila ang pinagmulan nito. Kaya't ang MSG tinuturing na substansya na hinihigop at ginagamit ng katawan sa parehong paraan ng glutamate mula sa natural na pagkain. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na may ibang tao na maaaring magkaroon ng pansamantalang reaksyon kapag ubos-ubos ang pagkain ng MSG sa isang pagkakataon. Ang kasikatan ng Ajinomoto sa Pilipinas ay hindi batas lang sa pangalan. May malalim na dahilan kung bakit ito tumimo sa puso at sa lasa ng maraming Pilipino. Una, ang Filipino cuisine mismo ay may malalim na ugnayan sa konsepto ng umami o malinamnam, kung saan ang savory taste ay isang mahalagang elemento ng pagluluto. Ang malikhaing paghalo ng asin, bawang, sibuyas at iba pang pampalasa sa maraming ulam ay natural na mayuugnay sa umami, kaya't ang paggamit ng MSG ay tila natural na extension ng panlasa. Pangalawa, ang Ajinomoto ay lumaganap sa panahon na kung saan mas kaunti pa ang access sa iba pang mga modernong sangkap. Kaya itinuturing itong shortcut o mabilis na paraan upang gawing mas flavorful ang pagkain sa mas kaunting oras at gastos. Pangatlo, ang marketing at pag-uugnay ng Ajinomoto sa sikat na panlasa ay nag-play ng malaking papel. Sa pagdaan ng dekada, ang Ajinomoto ay naging simbolo ng magandang lasa. Kaya kahit iba pang seasonings at enhancers ang umiiral, nananatili itong paborito dahil sa mahabang panahon ng paggamit at tradisyon sa maraming pamilya at kusina. Sa kasalukuyan, ang Ajinomoto Philippines Corporation ay hindi lang nagbebenta ng simpleng MSG. Ito ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produktong tulad ng iba't ibang seasonings, sauces at mga ingredients na inihanay sa kulturang Filipino. Bukod dito, sa huling mga taon, may mga hakbang ang kumpanya upang maging mas environment-friendly at sustainable ang kanilang packaging, tulad ng paggamit ng paper packaging at modernisasyon ng disenyo ng produkto upang mas maging akma sa panlasa ng mga bagong henerasyon. Gayunpaman, kasama rin sa merkado ang kompetisyon mula sa ibang mga seasonings at flavor enhancers, kabilang ang mga produkto na may MSG o iba pang additives. Ang kwento ng Ajinomoto ay hindi lamang tungkol sa isang pampalasa. Ito ay kwento ng siyensya, kultura at kasaysayan ng pagkain. Ang pagtuklas ng umami ni Dr. Kikunai Ikeda at ang pag-angat ng Ajinomoto mula sa kombu dashi sa laboratorio hanggang sa mga kusinang Filipino ay nagpapakita kung paano ang agham ay maaring mag-ambag sa pang-araw-araw na karanasan natin sa pagkain. Habang may mga pag-aaral at debate tungkol sa mga epekto sa kalusugan, ang kasalukuyang ebidensya at regulasyon mula sa mga international at lokal na ahensya ay nagpapakita ng MSG ay ligtas gamitin sa normal at katamtamang dami at ang mga pinakakaraniwang sintomas na iniugnay dito ay madalas na pansamantala at hindi seryoso. Sa huli, ang paggamit ng Ajinomoto o vetchin ay dapat pa rin gawin ng may kaalaman at pag-iingat, hindi labis, hindi rin lampas sa pangailangan tulad ng asin at iba pang sangkap. Ito ay isang tool sa kusina na makakatulong sa pag-angat ng lasa, ngunit ang tunay na susi ang balanse at malasakit sa ating kalusugan at kapakanan.